Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Ano nga ba ang nangyari sa naging tune-up game ng Ginebra kontra Terra Firma? Maverick Ahan Misi, ayaw na nga ba ng Barangay Ginebra nakikipag-usap sa Meralco Bolts? Ito nga si Maverick Ahan Misi mga chong ay ang #1 trade asset ng Barangay Ginebra. Dahil nitong mga nakalipas na linggo, bago magsimula ang PBA Rookie Draft, ay inilagay ito ng Barangay Ginebra sa trading block. Unang kumagat ay ang Converge 5RXers. Ang kaso, hindi natuloy ang trade dahil bench player at second round pick yung in-offer ng Converge 5RXers. Yung naging counter offer ng Ginebra ay gusto nilang makuha ang second overall pick sana ng Converge. Hindi nga natuloy ang trade at matapos niyan, hindi na nagpakita si Maverick Ahan Misi sa team practice ng Ginebra. Ilang linggo nga itong absent at kahapon lang, September 24, nagpakita kung saan tune-up game ng Ginebra kontra Terra Firma Jeep. Yan nga yung first appearance nitong si Maverick Ahan Misi sa Barangay Ginebra matapos pumutok yung balitang muntik na siyang mai-trade ng Barangay Ginebra. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ayon mismo kay Snow Badwa ay nakikipagnegosasyon ang Meralco Bolts sa Barangay Ginebra na makuha si Maverick Ahan Misi matapos nilang makita sa trading block ang nasabing gwardya. Pero nagkaroon nga ulit ng counter offer ang Ginebra kung saan gusto nilang makuhang kapalit ni Maverick ay si Bong Quinto of future first round pick. Interesado nga si Coach Team kay Bong Quinto sakaling ituloy ng Meralco Bolts ang pagkuha kay Maverick Ahan Misi dahil si Bong Quinto ay isang stretch forward na makakatulong sa front court position ni Coach Team Cone. At mukhang hindi nga ulit natuloy yung trade dahil umatras na ang Meralco sa pagkuha kay Maverick Ahan Misi. Ayon nga dyan mga chong, ay mukhang handa na talaga ang Barangay Ginebra na bitawan itong si Maverick Ahan Misi. Marami ang nagsasabi na malas daw si Maverick dahil simula nang mapunta ito ng Barangay Ginebra, hindi na muli pang nakatikim ng kampyonato ang koponan ni Coach Team. Pero para sa akin mga chong, unfair yan para kay Maverick dahil binibigay naman niya ang kanyang best para makatulong sa Barangay Ginebra. Pero hindi rin natin masisisi ang management dahil loaded na loaded ang Barangay Ginebra sa front court position. Ang kailangan nga nila ay yung player na makakatulong sa kanilang front court position dahil yan nga yung kulang at pinoproblema ngayon ni Coach Team Cone sa kanyang koponan. At ito ngang si Maverick Ahan Misi ang kanilang trade asset para makakuha ng bagong player na susolusyon sa kanilang problema. Para sa akin mga chong, ay mataas pa rin talaga ang trade value nitong si Maverick Ahan Misi. Nandun pa rin naman talaga yung kanyang skills at talent. Talagang hindi niya lang nailalabas ang kanyang full potential dahil sa sistema ang ginagamit ni Coach Team na triangle offense. Sakaling bitawan ito ng Ginebra ay magbe-benefit ang dalawang panig. Para kay Maverick ay mas mailalabas niya ang kanyang laro sa ibang kupunan. Para sa Barangay Ginebra ay madadagdagan sila ng player na mas mapapakinabangan ni Coach Team Cone. Sa ngayon, balik na sa team practice ng Barangay Ginebra itong si Maverick Ahan Misi. Ang hindi lang natin alam kung nasa trading block pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang pangalan. Kaya wag na kayong magulat sakaling biglang matrade si Maverick Ahan Misi. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na tinetrade pa rin ng Barangay Ginebra si Maverick Ahan Misi? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ano nga ba ang nangyari sa naging tune-up game ng Ginebra kontra Terra Firma? Kahapon nga mga chong naganap ang first tune-up game ng Barangay Ginebra kung saan nakalaban nila ang Terra Firma Jeep. Spotted nga dyan ay itong former Ginebra player na si Paul Garcia. Dahil sa mga hindi nakakaalam,
nasa Terra Firma na si Paul Garcia matapos itong bitawan ng Ginebra sa free agency. At ayon nga sa mga source, ay okay yung pinakita ng Barangay Ginebra maging yung mga bagong players nila na sila Norbert Torres at Sunny Steele na agad na nagpakitang gilas sa loob ng painted area. Nakipagbalyahan sa ilalim itong si Norbert Torres, ganun rin itong rookie ng Barangay Ginebra na si Sunny Steele. Para sa akin mga chong, isa yang magandang sign para kay Sunny Steele at Norbert Torres dahil yan nga yung kailangan ni Coach Tim sa kanilang kupunan. At sa tune-up game nga na yan, Barangay Ginebra ang nakakuha ng panalo sa isang convincing win na 81-108. Pero kahit convincing win yung ipinakita ng Barangay Ginebra sa kanilang first tune-up game, hindi pa rin kumbinsido si Coach Tim at nakukulangan pa sa performance ng kanyang kupunan dahil meron ngang goal si Coach Tim para sa Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano masasabi nyo sa first tune-up game ng Barangay Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo na tinitrade pa rin talaga ng Ginebra si Maverick Ahan Misi? I-comment mo lang dyan sa ibaba.